Sama-sama tayong magiging kakli. Mahigit 50,000 residente sa Western at Central Visayas ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ayon sa Office of Civil Defense. Sabi ng FIVOX, mandatory o dapat nang palikasin ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. At mula sa La Castellana, Negros Occidental, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, patuloy ang pagsidatingan dito sa evacuation center sa La Castellana sa Negros Occidental ng mga residenteng inilikas dahil sa pagputok ng Mount Canlaon kaninang hapon. Hala! Nagulantang ang mga nakatira sa paligid ng Bulkan Canlaon nang bigla itong pumutok pasado alas 3 ng hapon kanina. Oh my God, isang putok lang mo. Nanginginig ako. Kita rin sa video ang pagbaba ng pulot-pulot na usok sa dalisdis ng bundok. Explosive eruption ang nangyari sa Canlaon na tumagal ng 7 minuto. Ang nilikha nitong eruption plume o dambuhalang usok nakabaluktot patungong kanluran, timog kanluran. Umabot yan sa taas na 4,000 metro mula sa bunganga ng bulkan. At natanaw mula sa bayan ng Moises Padilla, pati sa tawid dagat sa Toledo City, Cebu. Ang abong ibinuga ng bulkan, bumagsak sa barangay Ilihan sa Bago City at dumampi pa sa balat ng isang netizen. Nagka-ashfall din o pag-ulan ng abo sa La Carlota City. Akala nga raw ni Nanay Jocelyn, bumuhos lang ang ulan. Parang malakas na ulan. Akala ko nga ulan, kinuha namin yung mga sampay namin. Oh, bakit hindi naman ako nabasa? Kaya pala buhangin yung bumapatak. Ang mga nasa tabi ng kalsada, iniwan muna ang mga paninda nilang prutas at gulay at nagsipasok sa kanilang mga bahay. Sumama ang pakiramdam ng ilan. Para naninikip yung dibdib namin. Dami alikabok sa daan. Maraming asupre na nakakapit sa mga paninda. Iway man tamay mo kay medyo pigado, matikinanglan, tagid-tiyagaan eh. Umakyat kami sa taas ng ano namin at saka maglagay ng mask at magkuha ng basahan na nabasa para ipuna sa mga lamisa. Dahil sa ashfall, nagsagawa na ng evacuation sa ilang bahagi ng Bago City at La Castellana ayon sa Negros Occidental PDR-RMO. Mapanganib sa kalusugan ng abo mula sa bulkan, kaya payo sa mga residente gumamit ng face mask at iwasan munang lumabas ng bahay. Nakahanda na raw ang mga disaster response team, gayon din ang mga kakailanganing food at non-food items. Nag-abiso ang FIVOX na iwasan ng mga eroplano ang lugar malapit sa bunganga ng bulkan. Bagamat sa ngayon, wala pang canceled flights sa mga airports sa Iloilo, Calibo, Bacolod, Rojas at Antique. Ang pagputok ng bulkan kanina, kahalintulad daw na nangyaring eruption din ng Canlaon nitong Hunyo. Mula Alert Level 2, itinaas na sa Alert Level 3 ang Canlaon. Ibig sabihin, nagsisimula na ang magmatic unrest. Posible ring sumunod ang kasing lakas o mas malakas na eruption. Posible rin naghay kanina magkaroon ng Pyroclastic Density Current o PDC na ayon sa FIVOX ay pinakadelikadong epekto ng eruption. Bilang pag-iingat, sabi ng FIVOX, mandatory o dapat nang palikasin ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. 30 to 60 kilometers per hour po yan. No? Meron pong mga PDC na napakabilis po. Yung PDC po hindi po natin kayang takbuhan. Kaya po, kailangan po talaga ay avoidance ang safety measure po natin doon. Pinaghahanda rin ang mga residente sakaling umagos ang lahar kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Paalala lang natin sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano na they should be vigilant and they should always be prepared in case mag-escalate po yung activity, and we will raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Pia, aminadong LGU na pahirapan sa ilang bahagi ng bayan ang evacuation. Ngunit tinitiyak ng response team na maihahatid sa ligtas na lugar ang mga evacuees. Sa ngayon ay nagsasagawa ng briefing para sa mga dapat gawin at patakaran sa loob ng evacuation center. Mula dito sa La Castellana sa Negros Occidental para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Muli nagbabala ang FIVOX tungkol sa Pyroclastic Density Current o PDC na sabi nila ay ang pinakadelikadong epekto ng volcanic eruption. Sa pagputok ng Canlaon kanina, ang ibinuga nitong ash plume o dambuhalang usok
ay nagtungo sa direksyong west-southwest o kanluran-timog-kanluran. Sa kabilang direksyon sa timog-silangan, bumaba ang PDC patungong La Castellana. Ang PDC ay pinaghalong mainit na abo, bato at gas at nakakapagdulot ng pagkasunog ayon sa PHIVOLCS. Higit na mabilis ang kilos ng PDC kumpara sa Lahar Flow. At may taglay itong dynamic pressure o malakas na puwersa, kaya ang pagtama nito inahintulad ng PHIVOLCS sa pagtama ng high-speed na sasakyan. Matatalim mga abo nito kaya kahit malabnaw o lusaw ang PDC, ang sa PHIVOLCS nakakapagdulot pa rin ito ng pagkasunog ng baga at asphyxiation o hirap sa paghinga. Dagdag ng PHIVOLCS, hindi matatakasan ang PDC kapag dumauslos mula sa bunganga ng bulkan. Kaya mas maging o maiging iwasan na lamang at sundin ang abisong paglilikas. Bago sa saksi, dahil umano sa nawawalang wallet kaya tinaga ng isang lalaki ang kanyang kainuman sa Antipolo City. Saksi, si Ian Cruz. Tulday! Wag! Nabulabog ang mga residente sa sitio St. Josep sa barangay San Jose, Antipolo City kagabi dahil sa pagkatalo ng dalawang lalaking ito. Wag! Ako ba? Umalis ka dyan! Kapwa may hawak na itak ang dalawa habang tila nagpapatintero sa isang motorsiklo. Ang girian ng dalawa. Nauwi sa pagkakataga ng kanang pisngi ng 39 anyos sa biktimang si Rodel Zonyo. Mabilis na tumakas ang suspect na si Fresardo Verano habang ang duguan si Zonyo agad dinala sa ospital. Sa pag-iimbestiga ng Antipolo City Police, lumalabas sa magkainuman daw ang dalawa. Nakalabas na ng ospital ngayong araw ang biktima. Nawala yung wallet niya po. Ako yung pinagbibintangan niya. Nakagalit siya sa akin. Mensahe niya sa nakatagang kainuman. Panagutan nila yung ginawa nila sa akin. Patuloy na pinaghahanap si Verano na sasampahan ng reklamong frustrated homicide ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mahigit 4 na raang tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education ang wala umanang record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. Bukod po kay Mary Grace Piatos, nadagdagan pa ang mga kinukwestiyong pangalan gaya ng isang nakalagay sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Saksi, si Jonathan Andal. Nakapangalan sa isang Alice Crescencio ang 3 resibo na ito pero ang pirma at address magkakaiba. Kinasali at Sheila naman ang mga resibong ito. Magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Mga bagong resibo ito na kinikwestiyon ng mga kongresista. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, walang record ng kapanganakan ng mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Alice Crescencio, pati si Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo. Nauna na rin kinumpirma ng PSA na walang birth record sa kanila si Mary Grace Piatos. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Nasa 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero si Congresswoman Franz Castro kinwestiyon ng hindi pagpapatawag sa 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daan-daang milyong pisong confidential funds ni Vice President Duterte. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng
partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng AFP. Sabi naman ng BICE, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang tanggapan sa pagtatapos ng pagdinig ng komite ng Kamara. Wini-welcome din daw ng BICE ang paghahain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng mga impeachment complaint ang kwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd, pati na ang mga naging pahayag ng BICE laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni House Secretary General Velasco sa isang mensahe, posible raw na maghain ng ikatlong impeachment complaint ang isang religious group laban kay Vice President Duterte. Pero nangangamba ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Bukod sa Christmas break, malapit na magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December na ngayon. Ang concern ko talaga is yung time, kung possible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa BICE. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ng impeachment. Pinaharap din ng BICE sa National Bureau of Investigation sa December 11 matapos ng hindi makadalo noong November 29. Pero sabi ni Vice President Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mahigit 100 kilo ng radioactive na materyales ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI. Ang mga naarestong suspect nagpositibo sa pagiging radioactive dahil sa matagal na pagkaka-expose. Saksi, si John Consulta. Sa bahay na ito sa Cagayan de Oro City, target ng mga taga-NBI ang isa sa mga miyembro ng grupong nakikipagtransaksyon sa dark web. Bakit, sir? Ang ibinebenta umano ng grupo, radioactive na uranium. Nahuli rin sa Pasay ang isang nagtangka umanong magbenta ng uranium sa undercover agent ng NBI. May inaresto rin sa Cebu City at sa follow-up operation may nakuha ring uranium. Ayon sa NBI, mahigit 100 kilo ng depleted uranium ang nasabat sa mga suspect na nagpositibo sa pagiging radioactive matapos ang matagal na pagkaka-expose sa ibinibenta nilang kemikal. Ang depleted uranium ay byproduct o ang produktong nagre-resulta mula sa uranium enrichment na pinagdadaanan ng uranium kapag ginagamit ito sa paglikha ng nuclear power. Hindi man ito kasing radioactive ng natural uranium, delikado pa rin ang DU, lalo kapag nalunok o kung nalanghap ang pinulbos na kemikal. Yung powder, pag na-inhale, pag pumasok sa lungs, alpha emitter yun eh. Yun talaga ang magiging, may material ka na nasa loob mo na nag-generate ng alpha particles, which is a potential route for cancer. Dahil delikado ang kemikal, naka-protective suit ang mga kawani ng NBI at Philippine Nuclear Research Institute na sumabak sa operasyon. Since it is carcinogenic, it can cause health hazards to your lymph nodes, bones, brains, and testes, and it can also increase the risks of breast cancers and lymphoma. Nagsagawa na ng decontamination ang PNRI sa mga lugar ng operasyon sa Pasay, Cebu at Cagayan de Oro para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Depleted uranium, especially the solid state, it's very high density. So if you use it as a bullet,
It can penetrate almost anything. So that's isang ano yan. Or you can use it as a shield. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. Our subjects were intending to sell it to foreigners and not to Filipinos. Ito ang kauna-unang operasyon ng NBI at PNRI na may kinalaman sa uranium na isang radioactive material. Ayon sa NBI, kahit na mabigat ang implikasyon ng ginawa ng mga suspect, bailable ang kasong kinakaharap ng mga ito sa ilalim ng RA 5207 na 1968 pa na ipasa. We hope that there will be a review of the law. As we speak, we understand that there is a pending bill para ma-improve itong batas. Bukod sa peligro, ikinababahala ng PNRI kung paano ito nailusot ng ilang individual. Iniimbestigahan na ngayon sa tulong ng ating Interpol at FBI and other agencies. Dinidetermine na natin kung paano na ipasok dito sa Pilipinas yung mga uranium na yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.